Manalangin tayo. O Diyos, makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Tulungan po ninyo kami sa hapong ito, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Bigyan mo kami ng biyaya, na kami po ay matuto sa iyong mga doktrina, sa iyong mga aral, maipamuhay namin ito. Kami po ay iyong kahabagan, kami po ay iyong bigyan ng lakas na makapanindigan, makasunod sa iyo sa pananampalataya sa gitna ng masamang daigdig na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming samot dalangin. Amen. Ang ating teksto ngayong hapon ay sa Marcos 1:21 hanggang 28. Sa Mark chapter 1 verse 21 up to verse 28. At yung ating babasahin ay kaparehas lang din ang binasa doon sa scripture reading kanina. At ang ating pag-uusapan ay ang otoridad ng anak ng Diyos sa kanyang pagtuturo. Ang kapamahalaan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagtuturo. Sa banal na kasulatan, nabasa na natin na ang Panginoong Hesukristo ay may tatlong posisyon. Opisina, 3 offices, na kanyang ginampanan na may kaugnayan sa kanyang bayan, sa kaugnayan sa kanyang tao. Bilang tagapaghatid ng salita ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo ay gumanap ng gawain ng isang propeta. Bilang tagapaghatid ng salita ng Diyos sa huling panahon. Kung kaya't lagi natin paulit-ulit na sinasabi na wala ng ibang propeta sa huling kapanahunan maliban sa ating Panginoong Hesukristo na nagpahayag sa atin ng buong plano at kapahayagan ng Diyos. Gayon din naman sa kanyang pagbibigay ng kanyang buhay para sa atin. Nang siya'y namatay sa krus para maging handog sa ating mga kasalanan. At sa kanyang pag-akyat sa langit at nang siya'y namagitan sa atin hanggang sa araw na ito sa harapan ng Diyos, ginanap ni Hesukristo ang opisina ng isang pari. Kung kaya tayo kapag nananalangin tayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Tinatanggap tayo ng Diyos hindi dahil sa atin. Tinatanggap tayo ng Diyos dahil sa ating Panginoon. Gayon din naman, dahil ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos, hinahawakan niya ang lahat ng mga elemento sa buong kalawakan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At siya ay nakaupo sa langit bilang hari, kaya siya ay hari sa kaharian ng Diyos. Si Hesukristo bilang propeta, bilang pari, bilang hari. Yan ang gawaing ginampanan ng Panginoon sa kanyang bayan. Now, we will open our Bible in Hebrews chapter 1, verse 1 to 3. Mababasa natin yung tatlong gawain na yan na ginampanan ng ating Panginoong Hesukristo. Hebrews chapter 1, verse 1 hanggang 3. Sa ganyang paraan, ginagampanan ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang pakikitungo sa atin. Ngayon, partikular na binasa natin sa ating teksto sa Marcos 1:21 hanggang 28, yung kanyang gawain bilang tagapangaral, bilang tagapagdala ng mensahe ng Diyos. So ang bibigyan natin ng atensyon, yung kanyang pagiging propeta o pagdadala ng mensahe. Ang tagapangaral patungkol sa paghahari ng Diyos. Napaka-importante sa ating pananampalataya ang pagkakilala kay Kristo.
Sapagkat alisin mo si Kristo sa sentro ng ating pangangaral at pagdidisipulo, hindi tayo mamumuhay sa biyaya ng Diyos, mamumuhay tayo sa kautusan. So far, sa ating mga naunang pangangaral sa exposition ng Mark chapter 1, nalaman na natin, nabasa natin sa verses 14 up to verse 15 ng Mark, na ang unang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo matapos niyang mabautismuhan at siya ay tuksuhin, ang una niyang ginawa ay ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. At pangalawa, tinawag niya ang kanyang unang mga disipulo sa talatang 17. Ang unang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo ay kanyang tinawag ang kanyang mga disipulo, o dapat nating sabihin ang kanyang mga unang estudyante, upang sanayin sila na maging tagapag-akay ng tao. Sa dalawang bagay na yan na ginawa ng Panginoong Hesukristo, nakita natin ang importansya ng kanyang pagtuturo. Ipagpapatuloy natin sa verse 21. Verse 21, and they went into Capernaum, and straightway on the Sabbath day he entered into the synagogue and taught. And the reason because pumunta siya sa sinagoga sa araw ng Sabat, sapagkat doon nagkakatipon ang mga Hudyo. Ito ay description. Hindi ito nagtuturo sa atin na tayo ay sumamba sa sinagoga sa araw ng Sabat. Kaya hindi totoo na si Jesucristo ang pinakaunang Sabadista. Hindi. Ito ay description. Sapagkat sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, wala siyang ibang pangangaralan kundi mga Hudyo. Ang mga tao ng Diyos na mga anak ni Abraham ayon sa pangako, ang mga tagapagmana ng kaharian ayon sa pangako ng Diyos kay Haring David, ang mga tao ng Diyos ayon sa kanyang covenant sa kanila sa Sinai. Kaya natural doon sila matatagpuan ng Panginoong Hesukristo sa sinagoga sa araw ng Sabat. At itinuro ng Panginoon sa kanila ang batas ayon sa perspektibo ng kaharian ng Diyos. Ipinaliwanag ko ito sa pangangaral ko kaninang umaga. Na hindi binaliwala ng ating Panginoong Hesukristo ang kautusan. Kung hindi kanya pa nga itong itinupad at kanyang inilagay ito into perspective ng ang Diyos ay maghahari sa kanyang bayan sa pamamagitan ng Mesaya. Kung kaya't ang kanyang pangangaral ay magsisi kayo at sumampalataya sa Ebanghelyo sapagkat ang paghahari ng Diyos ay narito na. Now, kung titignan natin na ang pangangaral ng salita ng Diyos ay numero unong trabaho ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan mo sa verse 38. Maraming ginawa ang ating Panginoong Hesukristo, lalong-lalo sa mga himala. Subalit, kung ano ang pangunahing misyon ng ating Panginoong Hesukristo habang siya'y nabubuhay pa, maliban of course mamatay. Subalit, hindi naman siya kagad namatay. Nung ang Panginoong Hesukristo ay nabubuhay at nagsimula ng kanyang ministeryo, nung kanyang gawain, mabasa natin, and he said unto them, let us go into the next towns, that I may preach there also, for therefore came I forth. Malinaw na sinasabi rito ng ating Panginoon na naparito siya, ang sentro ng kanyang pagparito, ang puso ng kanyang ministeryo ay para ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya kailangan nating bigyan ng emphasis kung paano ba nagturo ang ating Panginoong Hesus. Kung ang sentro ng iglesia natin sa ngayon ay para ipangaral ang Ebanghelyo at pagkatapos idisipulo ang lahat ng mga sumampalataya kay Kristo at turuan natin silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ni Kristo, hindi ba dapat tignan natin kung paano natin maituturo sa mga tao ang aral ni Kristo ayon sa pagkakaturo ni Kristo?
Hindi lamang natin nire-relay sa kanila ang doktrina. Kung hindi dapat taglay-taglay natin sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ang kapangyarihan ng salita ni Kristo. At yan ang titignan natin ngayong hapon. Mababasa natin sa Matthew chapter 5 hanggang 7. Ito na mahaba, hindi natin babasahin yan sa isang ngayong hapon. Sa Matthew chapter 5 hanggang 7. Inilagay ng ating Panginoong Hesukristo into perspective ang kautusan sa kaharian ng Diyos. Ito sinasummarize sa tawag nating Sermon of the Mount. Ang kanyang instruction ay masasummarize natin sa dalawang bagay. Una, dapat hanapin ang kaharian ng Diyos. Ang mga tao sa lumang tipan, tinutupad nila ang kautusan. Subalit hindi nila inaasam-asam na pagharian sila ng Diyos. Ang inaasam nilang kaharian, yung kahariang pisikal ni Haring David. So if you will look in Matthew chapter 5 to 7, sa Sermon of the Mount, gustong buksan ng Panginoon ang kanilang paningin kung ano ba talaga ang realidad ng kaharian ng Diyos. So unang instruction ng Panginoon sa kanyang mga pagtuturo, hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos. And the second ay ito, pagsikapan ninyong pumasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapasakop sa katuwiran ng Diyos. And it's the second thing na paulit-ulit na mababasa natin sa Sermon of the Mount, na ang mga tao, because sumusunod sila sa kautusan, meron silang self-righteousness na kanilang natutunan mula sa turo ng mga Pariseo at mga Eskriba at mga relihiyosong tao. At sinasabi ng Panginoon, kung papasok kayo sa kaharian ng Diyos, hindi sa ganyang kaparaanan. Matuto kayong magpasakop sa katuwiran ng Diyos. Sapagkat kung hindi ninyo malalagpasan ang katuwiran ng mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang pamantayan ng mga Pariseo ay pakitang tao lang. Nagdadasal sila para makita silang madasalin. Minamahal nila yung kanilang kapwa, pero kinamumuhian nila ang kanilang kaaway. Hindi sila nakikiapid, pero nagnanasa sila ng immoralidad sa kanilang puso. Hindi sila nagnanakaw, pero sila ay mapag-imbot. Naghahandog sila ng kanilang mga handog, pero meron silang atraso sa kanilang mga kapatiran na hindi nila inaayos. At yan ang nakasanayan ng mga Hudyo. Dumating ang ating Panginoong Hesukristo rito para ipamukha sa kanila ang kanilang pagkukulang sa kautusan. Na kung gusto nyong maging sakdal kayo ayon sa katuwiran ng Diyos. Kaya sinabi niya, be ye perfect, even as your Father also in heaven is perfect. Na nagtuturo sa kanila na hindi naparito si Kristo para sirain ang kautusan, kundi sundin ito. Kaya nga natutunan natin na ang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo. Kaya yan ang kabuuan ng doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Habang siya ay nasa lupa, yan ang kanyang tinuturo. Una, hanapin ninyo ang paghahari ng Diyos. Pangalawa, pagsikapan ninyong pumasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapasakop sa kanyang katuwiran. Now, ang preaching ko ngayong hapon ay nakabase sa verse 21 up to verse 28. I have a preaching na sana aabot ng verse 45. Kaso masyadong mahaba at kulang ang oras natin para makuha natin na buo. So kung makikita nyo nakapost doon, yung nakapost doon na title, hindi yun ang ipipreach ko. Dito lang tayo sa 21 up to verse 28. Now, so nangaral ang ating Panginoong Hesukristo, anong verse 22? And they were astonished at His doctrine.
sa Tagalog. At sila ay nagtaka sa kanyang aral. Sila ay nagulat sa kanyang aral. So hindi sila namangha, hindi sila na-amaze. Ang reception nila sa doktrina ng Panginoon, bakit ganyan? Hindi ba? Ang kanilang pagkamangha sa doktrina ng Panginoon ay hindi dahil sa interesado sila. Kung hindi, meron silang napansin sa kaparaanan ng pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo na hindi kagaya ng natural na nakasanayan nila sa kanilang mga tagapagturo. During those times, marami ding rabbi, marami ding nagtuturo. Putok na putok sa kanilang panahon yung pagnanais na dumating na ang Mesaya, kaya ang daming messianic movement sa kanilang panahon. Na kahit si John the Baptist na pagkamala ng mga tao na baka ikaw na ang Kristo. Because masidhi ang pagnanasa ng mga tao sa panahon yon na dumating na ang Mesaya. Pero may napansin sila sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo sa paraan ng pagtuturo. At yung kanyang doktrina ay sinamarize na natin kanina sa 2 mensahe. Sapagkat ano ang kakaiba sa aral ng ating Panginoong Hesukristo? Ituloy natin ang basa. For He taught them as one that had authority. Maraming namamangha sa aral ng Panginoong Hesukristo, pero hindi kinikilala at hindi nakikita ang otoridad ng ating Panginoon. Dito nag-stand out ang doktrina ni Kristo. Alam natin pare-parehas, it doesn't matter kung tatanggapin mo ang doktrina o hindi. Mamamatay ka at tatayo ka sa harapan ng Diyos. Maaaring napakinggan natin ng paulit-ulit o nagagandahan tayo sa lohika ng aral ng Diyos. Pero hindi importante kung nagandahan ka o hindi ka nagandahan. Dapat mong makita ang otoridad ni Kristo sa kanyang pagtuturo. Mula sa Griegong salita, liberty, kalayaan. Si Kristo pag nagtuturo, malaya. Hindi mo siya pwedeng pigilan. Hindi mo siya pwedeng patahimikin. Nagtuturo siya ng may kalayaan. O pwede natin sabihin, karapatan. Nagtuturo si Kristo sa mga tao sa kanilang panahon na para bagang may karapatan. Na sigurado siya na eto na ang kaharian ng Diyos. O ikaw, magsisi ka. Sino ba ito nagsasabi sa akin magsisi? Na parang alam niya na dapat ako magsisi. May kalayaan, may karapatan, at may kapangyarihan. Yun ang kapamahalaan. Na ang doktrina ng Panginoong Hesukristo ay sinasabi ni Kristo hindi lamang theoretical, kung hindi may puwersa na dapat mong gawin at dapat mong sundin. Yan, marami tayong pwedeng sabihin patungkol sa kapangyarihan ng doktrina ni Kristo. Pero dahil tayo ay nag-exposition, tignan natin sa talata kung paano nakita ang otoridad ni Kristo. Una, hindi kagaya ng mga eskriba. Ang doktrina ng ating Panginoong Hesukristo ay mayroong karapatan, kalayaan, kapangyarihan. Si Kristo ay may kapangyarihan, kalayaan, karapatan sa pagtuturo, sapagkat pag nagtuturo siya, hindi siya kagaya ng mga eskriba. Sino ang mga eskriba? Yun yung mga religious teachers sa kanilang panahon. Sinabi ko na sa inyo na may dalawang sekta. Dalawang sekta ang mga Hudyo. Ang mga Saduceo, which is the upper class, yung mga elite. Most of them nanggagaling sa mga linya ng mga pari noong unang panahon. At ang kanilang paniniwala
ang revelation ng Diyos ay kay Moises lamang, simula Genesis hanggang Deuteronomy. Yun lang ang kanilang paniniwala. At sila, ang kanilang karapatan bilang tagapagturo ay sapagkat ang kanilang lahi ay matitrace nila pabalik kay Aaron. They are the Sadducees. Ang mga common people ay nandiyan lang yan. Kagaya ng unang panahon, manood lang kayo. Magdala kayo ito ng handog, kami ang lalapit sa Diyos para sa inyo. On the other hand, ang mga Pariseo, sila ang mga mangangaral para sa masa. In the times of our Lord, nire-respeto nila mula Genesis hanggang Malakay. Lahat yan ay revelasyon ng Diyos na dapat basahin ng lahat ng tao. At ang paniniwala ng mga Pariseo, kahit ang common na tao ay dapat matuto sa banal na kasulatan. Kaya lamang merong mga bagay sa kautusan ni Moses na hindi pwede sa mga common na tao. Halimbawa, ang pagmiministro sa templo. Yan ay para sa mga lipi lang ni Levi. Pero kailangan maranasan nyo ng common na tao. Kaya ang ginawa nila, bumuo sila ng mga tradisyon, kagaya ng pinangaral ko kaninang umaga. They have the Sadducees. Sila ang mga aral pagdating sa kautusan. And most of them are scribes. Kaya pag magbasa kayo sa ibang part ng gospel, halimbawa sa Matthew chapter 23, palaging magkasamang scribes and Pharisees. Woe unto you, scribes and Pharisees! Hypocrites! Dahil itong mga eskriba, they are teachers of the people. So saan nahihiwalay ang ating Panginoong Hesukristo sa kanilang pagtuturo? Of course, una, sa kanilang doktrina. Sa Matthew chapter 15 verse 1 to 3, basahin natin. Matthew 15 verse 1 to 3. Then came to Jesus scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying, Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? For they wash not their hands when they eat bread. But he answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God by your tradition? And then tumalon tayo sa verse 7, Ye hypocrites, well did Isaiah prophesy of you, saying, These people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Hindi kagaya ng mga eskriba ang ating Panginoong Hesukristo kapag nangaral. Sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo kapag nangaral may batayan. Kagaya ng binasa natin dito, tinuwid niya ang mga Pariseo, hindi ba? Tinuwid niya ang mga eskriba. Pero kinote niya si Isaiah mula sa lumang tipan. Hindi siya basta-basta nagtuturo ng tradisyon. Hindi siya basta-basta nagtuturo ng pinasang aral lamang. Ang ating Panginoong Hesukristo kapag nangaral, ipinangangaral niya ang pinangaral ng mga propeta noong unang panahon at ipinaliliwanag niya sa konteksto ng Mesaya sa kaharian ng Diyos. Again, I will quote sa Matthew chapter 5 hanggang 7. Ilang beses siyang nag-quote mula sa lumang tipan and then in-explain niya. Ayon sa dapat maunawaan ng mga tao, narito na ang paghahari ng Diyos. Ang Mesaya nyo nandito na. In that sense, ang ating Panginoong Hesukristo pag nagtuturo, hindi galing sa haka-haka. Ang ating Panginoong Hesukristo umaayon sa salita ng Diyos. Sapagkat ang lumang tipan na hindi aksidente, kahit ang ating Panginoong Hesukristo kinikilala ang otoridad ng lumang tipan. At masasabi natin ito sapagkat siya mismo ay nabuhay dito upang tuparin ito. At ipinakita natin na walang ibang nakasunod sa kautusan maliban ang ating Panginoong Hesukristo. Sa madaling salita,
Iba ang ating Panginoong Hesukristo pag nangaral sapagkat ipinaliliwanag niya ang mga kautusan sa tamang interpretasyon at sa tamang konteksto at sa tamang intensyon ng Diyos na dapat sundin ng mga tao. Sino nag-iisip na ito palang Genesis hanggang Malakay ay isinulat ng Diyos para makilala natin si Kristo? Wala sa mga eskribang nagturo ng ganyan. Ang nakita nila kautusan, pero hindi nila nakita ang intensyon ng Diyos sa pagliligtas ng kanyang bayan. Ano sabi ng Panginoon sa mga eskriba? Ye search the scripture. Binabasa ninyo ang kasulatan. Sa pag-aakala ninyo na kayo ay may buhay na walang hanggan, kababasa nyo ng inyong banal na kasulatan. Pero hindi kayo lumalapit sa akin upang magkaroon kayo ng buhay. Because they don't think na ang kabuong kasulatan ay maghahanda para sa Mesaya. Subalit ano sinabi ng Panginoong Hesukristo? Sa Lucas 24, O kayong mga mangmang, mga hangal, at ang babagal ng inyong pusong sumampalataya. Ito yung mga bagay na sinabi ko sa inyo, na ang kautusan, ang mga propeta, at ang mga awit, ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ano ba yan? 24:45 ng Lucas. Tama ba? Kung kaya't kahit sa gitna nila ay nagpapalakad-lakad na ang katuparan ng salita ng Diyos, hindi pa rin nila nakita. Sapagkat nakatingin sila sa mga tradisyon nila. Nakatingin sila sa mga kabutihang asal na minana lang nila sa kanilang mga magulang. Subalit hindi sa literal na katuparan at intensyon ng Diyos na sinabi ng Diyos kay Moses. Kaya kung sasabihin ko sa inyo, sino nagpauso ng expository preaching? Si Kristo. And that sets apart ang mga preacher na nagpipreach-preach lang. Yung gumagawa lang ng 3 points, pero hindi nagpapaliwanag ng kasulatan. At hindi inilalagay ang Biblia sa perspektibo ng kalooban ng Diyos mula Genesis hanggang Revelation. Kung kaya't maraming basa-basa ng Biblia, hindi nakikita si Kristo. Sapagkat ano ang intensyon ng Diyos? Bakit tayo may Biblia? Sa lahat ng panahon na ito, para makita natin si Kristo. And yan ang reason kung bakit iba si Kristo sa mga mangangaral sa kanyang panahon. Marami nagbuklat ng Biblia at pagkatapos isinara at nagturo ng tradisyon. Mga bagay na nakasanayan. Pero hindi makita sa banal na kasulatan. Ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi ganon. Mababasa natin ilang beses kapag tinatanong siya, lagi siyang sumasagot ng, hindi nyo ba nabasa sa kasulatan? Hindi nyo ba nabasa sa kasulatan? Na nang una, ginawa ng Diyos ang lalaki at babae. At ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin. Nang may nagtanong sa kanya patungkol sa diborsyo. Nang si Nicodemo ay nagtanong patungkol sa paghahari ng Diyos, sumagot ang Panginoon, kailangan mong ipanganak na muli. Ang pinanganak sa tubig at sa Espiritu. Yun ang ipinanganak na muli. Saan yung galing? Hindi ba galing sa Ezekiel yun? 36? Ganyan ang ating Panginoong Hesukristo magturo. May batayan. Ayon sa plano at sa salita ng Diyos alam. Ngayon, pangalawa. Ang mga eskriba, pag nagturo, nakapokus sila sa panglabas. Basahin natin sa Marcos 12:38. 38 hanggang 40. And he said unto them in his doctrine. Kita mo, gusto ko yung verse na yan. Kasi meron niyang variation sa Matthew at sa Luke. Pero kasi rito yung word na in his doctrine. At pinangaralan niya sila sa kanyang doktrina. Beware of the scribes,
which love to go in long clothing and love salutations in the marketplace. Ang Panginoong Jesucristo, hindi kagaya ng mga eskriba, na ang Panginoong Jesucristo, maganda lang sa panlabas. In fact, sa sinabi ng propeta, kapag tinignan natin siya, wala tayong kagandahan na makikita sa Kanya. Kaya ang walang naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, ang sumasampalataya sa Kanya, yung nakaunawa sa kapangyarihan ng Kanyang salita. Kaya pag tumingin ka kay Kristo, isipin mo, wala kang mapapala. Papala mo, magsasaka. Sorry. Karpintero. Sabihin, saan ba nag-aaral yan? Di ba anak ni... Sino yun yung gumawa ng lamesa natin isang araw? Anak ni Jose yan. Oo. Kristo. Parang di naman. Pero mga eskriba, hahaba ng damit niya. Mas mahaba ang damit, mas banal. Ganda-ganda ng sutana, wala namang kwenteng sinasabi. Ganda-ganda ng kasuotan, nagpapatawa lang naman sa pulpito. May eskriba. Ang simbahan, akala mo nagiging parang talk show. Mga pastor na payaso. Hindi pinapaliwanag ang banal na kasulatan. Ang mga linyahan sa pulpito parang memes. Hindi ba? Hindi ganun ang ating Panginoong Hesus. Diba? At hindi importante sa Panginoong Jesucristo ang papuri ng mga tao. Hindi importante sa Panginoon na sikat siya. Madalas ka pa nga pag gumagawa siya ng himala, anong sinasabi niya? Huwag niyong ipagsasabi. Huwag niyong sasabihin yung ginawa ko. Pero kumakalat. At ang Panginoong Jesucristo, pag alam niya yung tao, hinahabol siya for wrong reason, nagtatago siya. Kagaya ng binasa natin ngayon sa scripture reading. Sinabi ni Pedro, yung mga tao na sa labas nakapila na. Sabi ng Panginoon, umalis tayo rito. Pumunta tayo sa kabilang lugar. Mangangaral tayo doon. Hindi ba? Hindi opportunista ang ating Panginoon. Nandiyan na ba yung mga tao sa labas? Sige, labas mo yung donation box. Hindi importante sa Panginoong Jesucristo yung papuri ng tao sapagkat alam naman niya kung anong nasa puso ng tao. Yan na nasa last verses ng chapter 2 ng John. Diba? Verse 39, and the chief sit in the synagogues and the uppermost room at the feast, which devour widows' houses, and for a pretense make long prayers. These shall receive greater damnation. Isipin mo, pabanal-banal, kinukuha nila yung pera ng mga babaeng balo. Mga mangangaral na pabigat sa mga tao. Mga eskriba. Bakit? Mas importante sa kanila ang reputasyon nila kaysa yung mga tao na nahihirapan. Hindi ganyan ang Panginoong Jesucristo. Kaya mabigat ang doktrina ng Panginoon. Kita mo. Kaya pag nangaral ang Panginoong Jesucristo, walang karga. Just pure word of God. Bakit? Alam naman niya sa dulo papatayin siya At ang magpapapatay sa kanya, mga eskriba, mga Pariseo at mga Saduceo at ipapako siya sa krus. Yan ang dulo ng kanyang pangangaral. Hindi siya tatanggapin sapagkat ang mga tao ay bulag. So ano pang hahanapin mong papuri? Alam ko na ang salita ng Diyos ay hindi mamahalin ng sanlibutang ito sapagkat ang mahal ng sanlibutang ito yung sarili niya. Ba't bubulahin mong tao?
Kagaya nung isang nagkomento sa pangangaral ko sa patay, akala ko matitisod yung mga tao eh. Yan nasa isip ko, minsan ko lang kayo mapapangaralan, ba't ko pa kayo patatawanin? Baka di nyo na ako pabalikin eh. At least sinabi ko na sa inyo na mamamatay kayo sa mga kasalanan nyo kung hindi kayo magsisisi. Ay kung magagalit kayo sa akin, ano? Basa kayo ng basa ng Biblia, hindi nyo nakita na makasalanan kayo sa harapan ng Diyos. Ginagamit nyo ang Biblia para kayo ay magpakitang tao. O hindi ganyan ang aral ng ating Panginoong Jesucristo. At ang mga tao ay namangha sa kanyang doktrina. Hindi to parang si Mike Bilavde. Hindi to prosperity gospel preacher. Ang sasabihin ng mga pastor, magbigay kayo ng maraming madami. Siksik, liglig, umaapaw pa at babalik sa inyo lahat yan. Ito naman mga tao na pumunta sa Diyos para magkamal ng salapi. Kaya mga uto-uto, masama rin ang intensyon eh. Pupunta doon. Sige, bigay. Sapagkat ang pag-asa nila, babalik to, limpak. Ang gagawin ng pastor na tumanggap, ibibili niya ng jet. At pagkatapos, pag mayaman na siya, pag may mansion na siya, sasabihin niya sa mga tao, kita nyo na, ito ang bunga ng pagtatapat ko sa Diyos. Yung mga tao, paniwalang-paniwala naman, nakalimutan nila, pera nila yun. Hindi ba ang tawag doon katangahan? Di ba? Hindi ganun ang ating Panginoong Jesucristo dahil hindi importante sa Kanya kung mahaba ang kasuotan niya. At pinapalakpakan siya ng mga tao sa kalsada. Hindi ba? Tuwang-tuwa sila na yung mga leader na korap pinatatayo nila sa pulpito. Hindi ganyan ang gawain ng mga Baptist. Binigyan ko kayo ng instruction. Wala kayong patatayuin sa pulpitong ito maliban sa pastor lang na pinagkatiwalaan nyo. Ganun lang. Walang tatayong politiko dito. Ni kahit dyan sa baba na yan. Wag. Ito ang kapulungan ng mga tao ng Diyos. Ang hari dito si Kristo lang. Oo. Kahit yung barangay captain natin, mini-message ko yun. Sinabi ko sa kanya, magsisi na siya sa pagsamba niya sa Diyos-Diyosan. Baka magalit siya sa'yo. Paano natin madadala sa Panginoon yun? Yun na nga eh. Akala mo ba madadala natin yan pag hindi niya iniwan yung Diyos-Diyosan niya? O ano yun? Para ano? Hindi, para exposure. Pagka flag ceremony, magpipreach ka. Ano? Gusto mo marami makapakinig sa'yo? Kumuha ka ng speaker, preach ka sa kalsada. Kailangan mo palang exposure. Gusto mo lang sumikat. Kasi isip mo, pag nakadikit ka sa politiko, tutuwa sa'yo ang Diyos. Hindi mo alam, ikaw ay isang malaking compromiser. Mga pastor na gala ng gala, iniiwanan ng simbahan. Yung sumobra sa ganyang mga bagay-bagay. Pero yan ang kaibahan ng doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. And they were astonished at His doctrine. Ito parang eskriba. Hindi natin ito mabibili. Hindi ito mahilig sa damit, hindi ito mahilig sa palakpak. At higit sa lahat, hindi ito mukhang pera. Kaya nakakatuwang isipin ito, wala to sa outline. Pero pag tinignan mo sa verse 41 ng Mark 12:41, there is a relationship kung bakit sinabi niya sa 40 na itong mga eskriba, kinukuha nila yung kayamanan ng mga babaeng balo. Di ba? Tapos pagdating sa verse 41, may babaeng balo na nag-offering.
May babaeng balo na nag-offering sa templo. Nagbigay ng 2 kusing. Samantalang may ibang mga tao na nagbigay ng marami. Sabi ng Panginoon, mamangha kayo sa mga bagay-bagay na hindi nyo alam, binigay nila, sobra lang eh. Ang masaklap na ito, ang mga eskriba nag-o-offering sa templo na kinuha nila sa babaeng balo. Diba? Ang sasabihin nila, sakripisyo nila sa Diyos, pero totoo, dinugas nila sa mga taong walang kakayanan. Ino-offering nila sa Diyos na kinuha nila sa daya. Hindi ganyan ang doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? Kaya ang doktrina ng Panginoon mabigat. Pangalawa, may otoridad ang doktrina ng ating Panginoon sapagkat siya ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay banal. And we can take it by implication doon sa patotoo ng mga demonyo. Klase na nagpatotoo mga demonyo. Balik tayo sa Mark chapter 1. And verse 23, and there was in their synagogue a man with an unclean spirit, and he cried out, saying, Let us alone. What have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? Art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God. And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace. Come out of him. And when the unclean spirit had torn him and cried with a loud voice, he came out of him. And they were all amazed, in so much they questioned among themselves, saying, What thing is this? What new doctrine is this? For with authority commanded he even the unclean spirit that they do obey him. Iba ang doktrina ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat si Jesucristo ay Diyos. Na kahit ang mga demonyo, nire-recognize nila, hayaan mo kami pakiusap sa iyo, Jesus na taga Nazareth. Bawasakin mo na ba kami ngayon? Huwag muna. Kilala ka namin. Ikaw ang nag-iisang banal ng Diyos. Isipin mo, pati buti pa yung mga demonyo, kinilala ang kabanalan ni Kristo. Pero itong mga iglesia, hindi kinilala ang kabanalan ni Kristo. Si Kristo tao lang. Kung ang mga demonyo ay hindi maliligtas, samantalang kinilala nila si Jesucristo ay Diyos, lalo na iglesia, hindi maliligtas. Hindi nila kinilala na si Jesucristo ay Diyos. Daig ka pa ng demonyo. Buti pa yung demonyo, nanginig sa harapan ng Panginoon. But what I'm saying is, ibang doktrina ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat pag sinabi ni Kristo, salita yan ng Diyos. Kaya't alam ko, na kapag binanggit ni Kristo ang lumang tipan, at ininterpret niya sa bagong tipan, yun ang tamang interpretasyon nun. Sapagkat nagtatagla yun ng intensyon at pagpapaliwanag na mismong galing sa puso ng Diyos. Tandaan natin, ang ating Panginoong Jesucristo ay may isang pangalan na tinatawag na salita. Sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Si Jesucristo ang buhay na salita ng Diyos. Kung kaya't kapag kanyang sinabi, yun ay salita ng Diyos. Sa chapter 7, verse 16 ng John 7:16. John 7:16. Excuse me. Jesus answered them and said, My doctrine is not mine, but his that sent me. If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God, whether I speak of myself. Again, chapter 8, verse 23.
Excuse me. And he said unto them, Ye are from beneath, I am from above. Ye are of this world, I am not of this world. I said therefore unto you, that ye shall die in your sins. For if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins. Then said they unto him, Who art thou? And Jesus said unto them, Even the same that I said unto you from the beginning. I have many things to say and to judge of you, but he that sent me is true, and I speak to the world those things which I have heard of him. They understood not that he spake to them of the Father. Then said Jesus unto them, When ye have lifted up the Son of Man, then shall ye know that I am he, and that I do nothing of myself, but as my Father hath taught me, I speak these things. That's why, kapag ka nagsalita ang Panginoong Jesucristo tungkol sa pag-ibig, yun ay pag-ibig ng Diyos. Kapag ka nagsalita ang Panginoong Jesucristo tungkol sa kasalanan, kasalanan yun sa harapan ng Diyos. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangang questionin natin ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Samantalang kung sinabi ni Kristo yan, salita yan ng Diyos. Maraming mga propeta na kapag ka nangaral ng unang panahon, ganito ang sinasabi nila, Thus saith the Lord. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ganyan mangaral ang mga propeta. Subalit naparito ang ating Panginoong Jesucristo nang merong mas higit na otoridad ng kanyang sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ganyan ang Panginoon magsalita. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, sino mang sumasampalataya sa akin na may buhay na walang hanggan. Sapagkat si Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. Now, sa palagay ko, ay naipaliwanag ko yung passage nila. Mark chapter 1, verse 21 to 28. And verse 28, And immediately his fame spread abroad throughout all the regions round about Galilee. Sumikat ang ating Panginoong Jesucristo hindi sa kanyang pagiging kanyang payaso sa pulpito o sa paggaya niya sa trend sa kanyang panahon. Nakilala ang Panginoong Jesucristo sa kanyang otoridad. Sa ganyang paraan niya binuo ang kanyang unang iglesia, kanyang tao. Ngayon, anong may implikasyon natin sa mga bagay na ito? Maintindihan natin na ang tunay na pakikinig sa salita ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi basta matuto tayong mga tuwiran ng ayon sa Biblia, magkaroon tayo ng teorya, maipaliwanag natin ang ating doktrina, hindi mga kapatid. Sapagkat siyang nakaunawa ng doktrina ng ating Panginoong Jesucristo ay dapat nakakita din ng kanyang otoridad. Sa isang personal na pakikipagrelasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Kahit ang mga demonyo ay pwede ring makapakinig ng salita ni Kristo, subalit hindi sila magtitiwala. Kahit ang mga marurunong na tao, inaaral nila ang Biblia, subalit hindi si Kristo ang kanilang Panginoon, kanilang tagapagligtas. Ngayon ang panahon, mga kapatid, na ang definisyon ng Kristiyano ay yung sumasampalataya kay Kristo pero hindi sumusunod kay Kristo. Samantalang hindi mo pwedeng panampalatayanan ng salita ni Kristo na hindi mo nakikita kung sino siya. Sapagkat kung ang salita ni Kristo ay may otoridad, dapat nakita mo siya na hindi kagaya ng anumang bagay sa sanlibutan ito. Ilang beses na tayo nakapakinig ng eskriba na mga mangangaral na ang intensyon ay sumikat at magkamal ng salapi.
At para lang sumabay sa takbo ng sanlibutang ito. Kung talagang naunawaan mo ang doktrina ni Kristo, huwag ka nang magtaka kung bakit iba ang pangangaral ni Kristo. Hindi ba sinabi na ang karampatang pagsamba ay ialay natin ang ating mga sarili sa Diyos? Yan ang karampatang pagsamba. Roma 12:1. Kung hindi pa tayo sumusuko sa Diyos, hindi pa tayo sumasamba sa Diyos. Mahirap na mga salita ang mga bagay na ito. Pero anong gagawin ko? Yan ang nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya sinabi ni Pablo, at sasabihin ko rin sa inyo mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo dahil sa mga kaawaan ng Diyos. Na iharap ninyo ay inyong mga sarili sa Diyos na haing buhay, na yan ang karampatang pagsamba. Maraming pagsamba na inaakala ang mga tao sa sanlibutan, subalit tinatanggap ba yun ng Diyos? Di ba nakita doon na ito ay pinakikiusap sa atin, hindi ng Diyos, kundi ni Apostol Pablo. Hindi nakikiusap ang Diyos sa atin, sapagkat siya ay hari na dapat tayong pag-utusan. Pero ako bilang mangangaral, pag-uutusan ko lang kayo sa pangalan ni Kristo, pero bilang tao, makikiusap din ako sa inyo. Dahil sa habag ng Diyos, na inalala ng Diyos ang ating pagiging makasalanan, na pinatawad niya tayo. Nakilala ko si Kristo hindi sa teorya. Totoong sinasabi ng banal na kasulatan na darating ang panahon na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at sila'y maglalabasan mula sa kanilang mga libingan. O kayong mga patay sa kasalanan, narinig natin ang tinig ni Kristo. Ang sabi, magsisi kayo at sumampalataya sa Ebanghelyo. Sapagkat kung hindi kayo magsisisi, kahit anong gawin natin, pupunta tayo sa impyerno. Sapagkat yan ay parusa ng Diyos. Dahil sa kagagawa ng unang tao, nasusulat sa pamamagitan ng pagsuway ng isa, lahat ay naging makasalanan. At ang kamatayan ay dumating sa lahat ng tao. Pero dahil sa kahabagan ng Diyos, but God, who is rich in mercy, by His great love wherewith He loved us. Nung tayo ay mga patay sa kasalanan, ay binuhay tayong kasama ni Kristo. Sapagkat hindi talaga tatanggapin ng Diyos ang ating mga katawang ito. Totoo. Kung hindi ka nakipag-isa kay Kristo. Hiwalay sa awa ng Diyos, walang pakikinabangan ng Diyos sa atin sa katawang ito. Kaya nga ang Kristiyano ay taong nakipag-isa kay Kristo. Sapagkat walang ibang tinatanggap ang Diyos maliban kay Kristo. Kasi nasabi ni Apostol Pedro 4:10 hanggang 11, ng unang Pedro, kung sino mang may kakayahan ay maglingkod upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya pag sinabing ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos at yan ang karampatang pagsamba, hindi sinasabi itong maggaling-galingan ka. Sapagkat kung maggagaling-galingan ka, napakadali mong madiscourage. Kung hindi tunay na ipamuhay mo ang pakikipag-isa mo kay Kristo, sapagkat namatay si Kristo para idalhin niya tayo sa Diyos. Unang Pedro 3:18. At kung tayo ay nakipag-isa kay Kristo, nasan tayo ngayon? Hindi ba dapat nasa Diyos? Iyan ang karampatang pagsamba
siyang nakipag-isa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. At ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo ay oo kung oo. Hindi kung hindi. Pero ang lahat sa atin dahil kay Kristo ay amen para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ba? Hindi pa tayo nakasamba ng maayos. At isang karampatang pagsamba kung hindi si Kristo ang nabubuhay sa atin. Gusto kong ipaalala sa inyo na ang doktrina ng ating Panginoong Jesucristo, kung tinanggap natin, ipinasakop tayo nito sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ikaw ba'y disipulo ni Kristo? Kung sagot ka, edi si Kristo ang iyong guro. Sinong estudyante ang hindi nakikinig sa kanyang guro? Tinanggap mo ba ang salita ni Kristo? Sabihin mo, opo. Sa makatuwid siya ang iyong Panginoon. Kung si Kristo ang iyong Panginoon, o anong kapangyarihan ng salita niya sa iyo? O mga nagsasabing, Panginoon, Panginoon, pero hindi naman ginagawa ang salita ni Kristo. Alam kong napakahirap sundin ang salita ni Kristo. Napakahirap. At napakahirap sundin ang salita ng Diyos. Kung kaya nga't ang pagsunod kay Kristo ay nangangailangan ng paglimot sa sarili. Isang klase ng buhay na hindi na ikaw ang nabubuhay sa'yo, kung hindi si Kristo na ang nabubuhay sa'yo. At yan ang tinatawag na pamumuhay sa pananampalataya. Sasabihin natin sa pananampalataya tayo nabubuhay. Pero napakadali nating magduda sa salita ni Kristo. Nakalimutan natin ang salita ni Kristo ay salita ng Diyos. Pagdudahan mo si Kristo, pinagdudahan mo ang Diyos. At kung pinagdudahan mo ang Diyos, anong saysay ng iyong pagkakristyano? Talo ka ni Satanas. Si Satanas hindi nagdududa sa Diyos. Kung pag-uusapan ng doktrina, mas mahusay pa si Satanas sa doktrina. Sapagkat meron siyang nakita na hindi natin nakita. Meron siyang alam na hindi natin alam. Napakahusay niyang mangdaya sapagkat tayong mga tao, marami tayong hindi nakikita at hindi naiintindihan tungkol sa Diyos na nakikita ng diablo. Hindi natin nakikita ang dahilan kung bakit tayo dumaraan sa mga pagsubok sa pananampalataya. Pero para tayong mga mangmang na nagpahayag tayo ng pananampalataya kay Kristo pero pinagdududahan natin na ang buhay natin nasa kanyang kamay. Hindi ba't sinasabi sa banal na kasulatan that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose? Ang doktrina ng biyaya ng Diyos ay nandyan. Hindi lamang para tayo'y ngumanga at magtaka, o mamangha, o ma-inlove kay Kristo. Kung hindi para i-distansya natin ang sarili natin mula sa mga hindi makadiyos na turo ng sanlibutan ito. Nakita mo pala na si Jesucristo pag nagturo, hindi parang kagaya ng eskriba. Ba't nakikinig ka sa eskriba? Nakita mo pala ang Panginoong Jesucristo pag nagturo ay daan ng kabanalan. Bakit hinahayaan nating ma-impluwensya ng mga buhay natin ng mga bagay na hindi banal? At pagkatapos sasabihin mo, bakit ako nanghihina sa paglilingkod sa Diyos? Mga kapatid, pag dineretso niyo sa Roma 12:2, at huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Ilang beses inalok ang ating Panginoong Jesucristo ng madaling daan ng kaluwalhatian na walang krus sa pamamagitan ng maling pagsamba.
Pinakita sa kanya ng dyablo ang lahat ng oportunidad. Pero sinabi niya kay Satanas, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. At nang siya ay nangaral, hindi siya nangaral na kagaya ng mga tagapangaral sa sanlibutan ito. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Maraming pumupuna sa akin na masyado akong makalupa sa estilo ng aking pangangaral. At totoo naman, maraming mas madaling paraan kaysa rito. Pero anong mapapala ko sa mga Kristiyano na isang linggong nakababad sa sanlibutan at pag pumunta kayo sa bahay-sambahan, hindi nyo man lang makikita ang salita ng Diyos. Pati ang mga punto ng mga ngaral hiniram sa Facebook. Huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Mag-iba kayo. Saan? Paano kayo mag-iiba? Hindi ba't napakahirap sundin ang salita ng Panginoon? Sana ganun napakasimple na pag napakinggan mo, gagawin mo agad. Hindi. Sapagkat nag-uumpisa yon sa pagbabago ng isip. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng isip. Be transformed by the renewing of your mind. Sapagkat kung pag-uusapan natin ng doktrina, madaling pag-aralan yan sa Bible study. At kung may tanong kayo, sasagutin kayo. Ngayon, pag pinag-usapan naman ang paglilingkod sa Diyos, sinong hindi nakakaalam dito na dapat sumasali kayo sa gawain? Sinong hindi nakakaalam dito na dapat sumasama kayo sa Bible study? Sinong hindi nakakaalam dito na kayo mga Kristiyano na dapat nagdi-devotion kayo ng mabuti? Sinong hindi nakakaalam? Alam nating lahat yun. Sinong hindi nakakaalam na mas mabuting magtiwala sa tao, sa Diyos kaysa sa tao? Sorry. Sinong hindi nakakaalam? Sinong hindi nakakaalam dito na dapat nating akayin ng mga kaluluwa sa paanan ng ating tagapagligtas? Alam nating lahat yun. Alam natin na dapat magtapat tayo sa Panginoon. Pero hindi natin nagagawa. Bakit? Sapagkat hindi pa nababago ang ating mga isip. Mag-iba kayo. Magbago kayo sa pamamagitan ng pag-iiba ng pag-iisip. Kailangan ng isip na matataas ay ibaba ng Diyos. Sapagkat hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos hanggat ikaw ay mayabang. Kung meron ka bang ibang pinangahawakan maliban sa Panginoon, pahihirapin ka ng Diyos para lang matuto kang maglingkod sa Kanya na may pagtitiwala. Sapagkat nasusulat, ibinababa ng Diyos ang mapagmataas. Sana lang habang mayroon ka pang pagbabagsakan ng malambot na awa ng Diyos, ikaw ay bumaba na. Sapagkat hindi lahat ng ibinababa ng Diyos bumabagsak sa pom. Pwede kang bumagsak na ang bagsakan mo lagapak. Sapagkat nasusulat din naman, siyang palaging itinutuwid ng paulit-ulit, bigla na lang mababali ang liig at hindi na maayos. Mayroon ba kayong alam na Kristiyano na nasira ang buhay na hindi natin pinangaralan ng salita ng Panginoon? Lahat yan pinangaralan ng salita ni Kristo. Ang iba pumalakpak pa, napakaganda ng aral ng Panginoon. Pero hindi nila nakita ang kapangyarihan ni Kristo. Gusto ko bang mawasak yung mga yan? Hindi. Pero marunong ang Diyos. Kailangan mag-iba ang ating mga pag-iisip. Pag tinignan mo si Kristo, wala kang mapapala sa Kanya.
Hindi dahil sa wala kang mapapala kay Kristo, kung hindi dahil limitado ang mata mo bilang tao. Hindi nagpalakad-lakad si Kristo noong unang panahon na nakasakay sa karuwahing marangal. Hindi siya napapalibutan ng mga taong may sinasabi sa lipunan. Ang kasama ni Kristo, mga makasalanan, mga maniningil ng buwis, mga mangingisda, mga mahihirap, mga miyembro ng NPA. Di ba yun yung mga subversibo, mga revolusyonaryo ang kasama ni Kristo. Nasa ng mga mayayaman, nandun at nanonood sa malayo. Siguro, pabigay-bigay din ng tulong, pero ayaw mag-commit. Mayroong isa, sabi, gusto kong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto kong sumunod sa iyo. Gusto kong matuto. Gusto kong malaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Sabi ng Panginoon, sige, kulang sa iyo. Benta mo lahat ng ari-arian mo. Sumunod ka sa akin. Isipin mo, si Kristo, tapos yung kayamanan mo. O tignan mo si Kristo. Ha? Pala ako dyan. Buti kung may hawak si Kristo na diamante, malaki. Siguro may hawak o malaking ginto rito. Malaking-malaki. Pagka binenta natin dito, talagang milyon-milyon. Hawak ko, dito hawak ko. Siguro sabihin ko, gusto nyo maligtas, benta nyo lahat ng ari-arian nyo, sumunod kayo sa akin. Katingin kayo sa ginto. Si Kristo walang ganyan. Sabi niya, susunod ka sa akin. Ang mga lobo, may butas. Sabihin, mayroong lungga. Ang mga lobo, may lungga. Ang anak ng tao, walang unan. Walang sariling bahay. Nakikitira ang anak ng Diyos. Ngayon, kung ang utak mo pang dito lang sa lupa, bakit ka susunod kay Kristo? Ikaw na ang taas-taas ang tingin mo sa sarili mo, kaya hindi ka makapagtiwala kay Kristo. Hindi nyo pa naranasan ang kanyang kapangyarihan. Hindi nyo pa naunawaan kung anong ibig sabihin ng manalangin sa pangalan ni Kristo. Maaaring tanggihan ako ng Diyos, pero si Kristo hindi niya tatanggihan. Kaya lalapit ako sa Diyos sa pangalan ni Kristo. At kung hindi pa kayo sumasampalataya, wala na akong magagawa para sa inyo. Saga ng akin, hindi ko ipangangaral ang aking sarili. Hindi ko kayo mapapatalikod sa gusto nyong buhay para sumunod sa akin. Kasi wala kayong mapapala sa akin. Pero sasabihin ko sa inyo, talikuran nyo yung mga gusto nyong buhay para kay Jesus Christ. Sapagkat ganun din ang ginagawa ko. Sapagkat siyang nagmamahal ng kanyang buhay, siyang mawawalan nito. Sinasabi ko sa inyo, na may kasamang pagluha, markahan ninyo mga kaaway ng krus ni Kristo, na ang kanilang mga Diyos ay ang kanilang mga tiyan, na ang kanilang inaatupag ay po mga bagay sa lupa, pero ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, kung saan naghihintay tayo sa pagbabalik ng anak ng Diyos, na ang kanyang salita ay may katotohanan, may kapangyarihan, sapagkat walang salita ang Diyos na hindi niya tutuparin. Pero kung hindi dahil kay Jesus Christ, wala kang mapapala sa Diyos. Impyerno lang. Sinasabi ng awit, kiss the Son, lest ye be perish from the way. Chapter 2 ng Psalms.
Verse 11. Verse 12. Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Halikan nyo ang anak, at hindi si kabulayan. Si Kristo yan. Halikan nyo ang anak, hagkan nyo ang anak. Baka magalit siya. At mapahamak tayo kapag siya'y magalit kahit kakaunti lang. Mapalad ang lahat ng nagtiwala sa anak ng Diyos. Eh, di ba? Kaya magbago kayo ng pag-iisip. At ang kaparaanan ng pagbabago ng pag-iisip ay ito. Magkaroon tayo ng kaisipan ni Kristo. Philippians 2:5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation. Tagalogin natin, mas maganda sa Tagalog. Magkaroon kayo ng pag-iisip na kagaya ng kaisipan ni Kristo. Na siya, bagamat siya ay nasa anyong Diyos, hindi niya inaring ang pagkapantay sa Diyos ay isang bagay na dapat angkinin o pananganan kung hindi ginawa niya ang sarili niyang walang reputasyon. Isipin mo, ang Diyos na sa pamamagitan niya ang lahat ng bagay ay ginawa. Bumaba sa lupa na wala man lang unan. Kung ginamit lang ni Hesukristo ang kanyang kapangyarihan sa lupa at ginawa niya ang gusto niya, maluluma ang kayabangan ng mga eskriba. Hindi niya kailangan magnakaw sa mga babaeng balo para yumaman, sapagkat si Hesukristo ang tagapagmana sa kaharian ng Diyos. Pero ginawa niya ang sarili niya na walang reputasyon. Nag-anyo siyang alipin at siya'y nakitulad sa mga tao. At sapagkat siya'y nasumpungan na isang tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan. Ngayon, isipin mo ang sarili mo bilang tao, anong kailangan mo? Hindi ba naisip na hindi ba dumaan si Kristo dyan? Kaya tayo Kristiyano. Sapagkat yung dinaan ni Kristo, dadaanin natin. Kaya tayo Kristiyano. Kung hindi ka willing na dumaan sa dinaanan ni Kristo, baka nagkakamali ka ng pananampalataya. Magkaroon tayo ng kaisipan na kagaya ni Kristo. Huwag nyo nang isipin ang reputasyon natin. Sapagkat gumawa ka ng mabuti, may magagalit sa'yo. Lalo nang gumawa ka ng masama, edi lalong may magagalit sa'yo. Kung hindi gawin mo kung anong kalooban ng Diyos, kahit mahirap. Kasi kahit magalit sa'yo ang tao, at least ginawa mo ang kalooban ng Diyos. Hindi ba ganyan ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Ngayon, kung iisipin mo lagi yung pangalan mo, yung pangalan ko, reputasyon ko. Kaya ka lang ganyan kasi alam mo sa sarili mo na gumagawa ka ng kasalanan. Napaka-defensive mo. Napaka-defensive mo kasi may tinatago kang kasalanan. Pero kung ang ginagawa mo para sa Diyos, it doesn't matter. Kasi ang Panginoong Hesukristo natin, nagpakumbaba, sumunod hanggang kamatayan. Kung hindi yan ang Kristyanismo, sunugin na natin mga Bible natin. Ayan ang paborito kong linya.
Kung hindi ganyan ang pagiging Kristiyano. At naparito lang tayo para gawin ang tradisyon. Sunugin na natin mga Biblia natin, hindi tayo ligtas. Subalit tayo ay ligtas sa pananampalataya kay Jesus Christ. Si Kristo ay nabubuhay sa atin, mga kapatid. Ang kapanganakang muli ay isang mahimalang bagay. Nang sinabi ng Panginoong Jesucristo, huwag kayong magalak sapagkat ang mga demonyo ay nagsisipagsunod sa inyo. Ikagalak ninyo sapagkat ang inyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ganon din ang baliktad noon. Sabihin ko sa iyo, kahit walang demonyo na makinig sa iyo, hindi usapin dito kung may nakikinig sa atin o wala. Ito ang importante. Isang importante, kapag binuksan ng Diyos ang aklat at ang lahat ng banal ay tinawag, kasama ako doon. At yan ang dahilan kung bakit sa isang mahirap na paglilingkod sa Panginoon, hindi tayo dapat ma-discourage. Sapagkat hindi natin ito ginagawa para sa mga tao. Oo, mahal natin ang mga tao. Gusto natin silang makakilala sa Panginoon. Ang mga miyembro, ayaw natin nagbabackslide. Pero kung magbabackslide kayo, anong magagawa ko? Sasabihin ko lang sa inyo ang salita ng Panginoon. At sa lahat ng mga Kristiyanong aral ng salita ng Diyos, pero di nagsasagawa nito, anong magagawa ko? Kung nagturo ako ng doktrina ni Kristo, at sinuway ninyo ang doktrina ni Kristo, nilapastangan ninyo ang otoridad ni Kristo. O ano naman sa akin yun? Subalit titignan ko ang aking sarili. Na baka sakali sa katuturo ko sa iba, ako naman pala ang lumalapastangan sa salita ng aking Panginoon. Kaya ako'y nagsisisi at nagpapatuloy sa pananampalataya. Hindi naman dahil sa naabot ko ang lahat. Kung hindi ganito ginagawa ko, nililimot ko na yung mga nakaraan na yan. Mga panahon na wala ako sa Panginoon, o nakalimot ako sa aking Diyos, na siyang nagmahal sa akin at nagbigay ng buhay sa akin. Tapos na yan. At nilalakaran ko ngayon, hinaharap ko na kung ano yung nasa harapan, sa mataas na panawagan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung sino man sa atin ang mga malalaguna sa pananampalataya, dapat ganyan tayo mag-isip. Di ba nakasulat yan? Pilipos 3, 12 hanggang 15. Ganyan na tayo mag-isip. Sa ganyang paraan, magbago ang ating pag-iisip. Huwag mong isipin na nung panahong wala ka sa Diyos, ay parehas din yun ngayon na ikaw ay na kay Kristo na. Magkaiba yun. Susubukin ka kung talagang tatalikuran mo ang Ehipto. Pero hindi ka makakapasok sa lupang pangako kung ang utak mo nandun pa rin sa Ehipto. Kagaya ng nasusulat, lahat sila namatay sa ilang. Sila ng mga hindi nanampalataya. Kaya ang Kristiyano ay maaaring hindi perpektong tao. Subalit ang Kristiyano ay taong may tinatalikuran. At ang Kristiyano ay may taong hinaharap, ay taong may hinaharap, may inaabot upang kanyang mapagwagian sana ang lahat ng bagay na inabot ni Kristo para sa kanya.